Naway kami ay manatiling namumuhay na may takot sa iyo, Panginoon. Iyo kaming tulungan na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao sa araw-araw. At anuman ang aming ginagawa, naway gawin naming ito ng buong puso na parang sa iyo kami naglilingkod at hindi sa mga tao. Iyong bigyan ng kalakasan at dunong ang aming mga tagapaglingkod sa aming mga simbahan, nang matulungan nila ang mga taong manatiling tapat sa iyo at ang naligaw ng landas na manumbalik sa iyo. Ipinanalangin namin na naway ang aming mga simbahan ay magsilbing tahanan kung saan naghahari ang iyong pagmamahal, pagpapatawad, pagbabalik loob sa isa't isa, kahabagan, pagbibigayan, pagkakaisa, kagalingan, karunungan, katarungan at katotohanan. Iyong paghariin sa aming mga puso ang tunay na kakumbabaan, pagkahinahon, pagkamaamo, pagpapasensya, pagpapatawad at malasakit para sa isa't isa. Sa pagdating ng panahon na mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang ni mapagtaas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, umapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, pag-ibig na hindi natutuwa sa kasamaan, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Gawin mo kaming tagapamagitan sa anumang hidwaan at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatyaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa ikapapayapa ng lahat at nang kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan, O Diyos, na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan, O Diyos, nang kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtitiyaga. Naway sila ay magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunlaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa paghayag ng iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Na tumasyal sa ating pinagmamalaking 100 Islands National Park. Subukan ang mga bagong amenities at activities katulad ng zipline, rappelling, wall climbing at helmet diving at mag-cliff diving sa Imelda Cave ng Marcos Island. Halina at mag-overnight sa bagong guest house sa Quezon Island. Mayroon din tayong bagong 2-story pavilion, floating cottage at mga gazebos. Isama po ninyo sa inyong itinerary ang 3 most developed islands: Quezon Island, Governor's Island at Children's Island. Tiyak na hahangaan din ang ganda ng Quirino Cave, Romulo Cave, Imelda Cave, Cathedral Cave, Coral Garden, Bat Island at Cuenco Tunnel. Welcome sa New 100 Islands. Hahangaan, babalik-balikan. I choose 100 Islands. I choose 100 Islands. Alaminos City, para sa lahat. Alaminos City, para sa lahat. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Tulungan tayo, tulungan tayo, tulungan tayo, Party List. Botosan, Tulungan Tayo Party List, number 64, Jad Balota. Tulungan tayo, tulungan tayo, tulungan tayo, Party List. Iboto, Tulungan Tayo Party List, number 64 sa balota. Political ads paid by 64, Tulungan Tayo Party List, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampok ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gaotang Lao bilang natatanging
pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. Adsayan panaon na panpili tayo na saray manuli at baloy. Siyo paso na pag-iaiboto, piyan man lingkur at sika tayo. Dapat amay matuad serbisyo tan salita to. Aliwan palik to. Yan nagamuran na umbalay sa tuwan serbisyo. Napag amay una ang tosoy ay na umbalay, aliwan say dilin interesto. Singa say matuaya serbisyo at abig laman. Idakap tan idakal na alapan. Tan napagalangan subaloy. Matuurad serbisyo. Pakasilentoy anapan tan ekonomiya na panilaluan iya serbisyo tan tulong at abig laman. Saratan su iserbi ng Dr. Mark Mejia para mas okay ang mangaldan. Dr. Mark de Venecia Mejia, su mayor ya botosan. Dr. Mark Stephen Mejia, numero 3 at Balota. Extraordinaryo ang kwento. Nurse Aki D, hiyam po iti pandemic, nabiyag ti childhood dream ko nga aging artist. Dream come true talaga. Kaduwak tita iti MX3 Plus capsule. I can be extraordinary gapo ti tulong ti MX3. Inayon ko pa iti healthy diet can exercise. God will open a greener opportunity ken ka. Talagpas 300 iti artworks nga nailako kon. Kadwa pa iti aduma-duma nga art exhibits in and out of the country. Ako si Betsay Dalagipo, daytoy ti Extraordinary story. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3. Dito ako, Bilib. Gina tayo kay Gina de Venecia. Love tayo ni Manay Gina. Maaasahan at handang tumulong sa 4 distrito ng Pangasinan. Manay, Gika na ba kay Manay Gina? Manay Gina de Venecia. Love natin si Manay Gina. Manay Gina de Venecia. 4 distrito, Gina ba kayo? Gina tayo! Huwag kakalimutan, Manay Gina de Venecia, number 1 sa Balota. DWIZ. Todo balita, Lunes hanggang Sabado, dito sa DWIZ FM 89.3 News Radio Dagupan. Good morning mga kaibigan. Naimbag nga bigat, kanyayo amin na po. Araw ng Sabado, ngayon ay April 26 at oras na ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIZ Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong Katodo Balita, ako si Liway Manantan ni Paragire. Sa ngalan ng aking partner na si Kaaron Susan Yadaw. Sa technical, kasama natin Kaaron Edwin Inong. Sa ulo ng mga balita sa Balitang Nasyonal, Pangulong Marcos nagpahayag pakikialam ng China sa 2025 elections, iimbestigahan. Todo Balita. Mahigit 31,000 na persons deprived of liberty boboto ngayong Mayo ayon sa BJMP. Todo Balita. Sa balitang lokal, balita mula sa Kapitolyo, binibini mula sa bayan ng Lingayen, kinoronahan bilang Limgas na Pangasinan World 2025. Todo Balita. Alyansa Senatorial Candidates nagsagawa ng rally sa lungsod ng Dagupan. Kanilang pahayag, palakasin ang pagkilos o pangprotektahan karagatan para sa mangingisda. Todo Balita. Sa balitang pampalakasan, Stage 2 ng Tour of Luzon, inagaw ng Standard Insurance. Todo Balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magsagawa ng malalim na investigasyon sa ulat ng National Security Council o NSC na may indikasyon na nagtatangkang makialam ang China sa darating na eleksyon sa May 12. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ang nasabing ulat ay lubhang nakakaalarma kaya pinaiimbestigahan ng Pangulo kung ano ang nakapaloob sa isyung ito. Itinanggi naman ng China ang mga ulat na makikialam sila sa 2025 midterm elections ng Pilipinas. Ayon naman kay Senate President Pro Tempore Jingo Estrada, kahit pa itinanggi ng China ang akusasyon, dapat pa ring magsagawa ng malalimang investigasyon. Ipinaalala ni Estrada na minsan nang nabudol ang gobyerno ng isang Alice Guo na nahalal sa isang lokal na posisyon kahit isang Chinese citizen. Kaugnay pa rin sa nalalapit na halalan, tahasang sinabi ni Bureau of Jail Management and Penology o BJMP spokesperson, Superintendent J. Rex Bustinera, na aabot sa mahigit 31,000 persons deprived of liberty o PDLs ang nakatakdang bumoto para sa national and local elections sa May 12. Sa ginanap na press briefing sa DILG Main Office sa Quezon City, sinabi ni Bustinera, 31,251 na PDL ang buboto sa special polling centers sa loob ng mga kulungan ng BJMP habang nasa 464 na PDL naman ang kanilang i-escort ng mga jail officers upang makaboto sa kanilang mga barangay kung saan sila rehistrado. Lumilitaw sa datos ng BJMP na 7 PDL ang tumatakbo sa pagkasenador, mayor, kongresista, 2 vice mayor at 2 municipal councilor. Nilinaw naman ni Bustinera na maaari pa ring makaboto ang mga PDL na hindi pa convicted ng korte. Nasa 115,791 ang mga PDL sa ilalim ng BJMP sa buong bansa. Kaugnay naman sa 20 pesos rice project ng Department of Agriculture, pinagkalooban ng Commission on Elections o COMELEC ng exemption na 45-day election spending ban para sa May 12 national and local elections. Pinagkalooban nga ng Commission on Elections ng exemption of 45-day election spending ban para sa May 12 national and local elections ang 20 pesos per kilo rice project ng Department of Agriculture. Batay sa COMELEC Memorandum No. 25-07984, pinahintulutan ng COMELEC ang kahilingan ng Department of Agriculture na huwag isali ang kanilang 5 billion pesos pondo para sa pagbebenta ng 20 pesos kada kilo ng bigas sa pinaiiral na spending ban para sa halalan sa susunod na buwan at i-exempt ito sa Section 261 V1 ng Omnibus Election Code. Sa ilalim naman ng memorandum, kapuna-puna ang sulat kamay na karagdagang guidelines para sa exclusion na ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia ay para sa karagdagang level ng transparency. Kabilang dito ay ang pagkuha rin ng local government units ng hiwalay na certificates of exemption kung ibibenta nila ang bigas sa mas mababang presyo.
Ang public spending ban para sa midterm elections ay nagsimulang umiral noong March 28 at ito ay magtatagal hanggang May 11, 2025. Dumako naman tayo sa balitang lokal, balita mula sa Kapitolyo sa lalawigan ng Pangasinan. Ginanap kagabi ang pageant night at coronation ng Limgas na Pangasinan 2025. Ito ay ginanap sa Narciso Ramos Sports and Civic Center. Ang maiksing programa ay pinangunahan ni Governor Ramon Gico III at Vice Governor Mark Dixman Lambino. 21 mga binibini mula sa iba't ibang bayan at lungsod sa lalawigan ng Pangasinan ang nagtagisan ng ganda, talino at talento sa ginanap na Limgas na Pangasinan 2025. Samantala na koronahan, nanalo bilang Limgas na Pangasinan World 2025 ang mutya mula sa bayan ng Lingayen na si Felicity Mamplata. Samantala Limgas na Pangasinan Grand si Angelica Joy Flores mula naman sa bayan ng Santa Barbara. Limgas na Pangasinan mutya naman si Claire Arwin Kakal mula sa bayan ng Calasiao. Samantala, first runner-up si Alani Sofia Hidge ng bayan ng Sual at second runner-up naman si Liana Germaine Mangosong mula sa bayan ng Asingan. Samantala, nung isang araw ay pumunta dito sa lungsod ng Dagupan, dito sa lalawigan ng Pangasinan, ang majority sa mga senatorial candidates na nasa alyansa para sa Bagong Pilipinas. Ito ay ginanap sa lungsod ng Dagupan. Sa kanilang pagbisita, nais ng mga senatorial candidates ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas na palawigin pa ng gobyerno ang mahakbang nito para protektahan ang karagatan ng bansa at maitaboy ang mga dayuhang pumapasok sa teritoryo ng Pilipinas upang matiyak ang kabuhayan ng mga mangingisda. Sa isinagawang press conference sa Dagupan City nitong Biyernes, sinabi ni Senator Francis Tolentino na dapat ipagdiinan ang pagpapatupad ng Republic Act No. 12604, ang batas na nagdedetermina ng archipelagic sea lanes ng bansa upang maprotektahan ang pangingisda na isa sa mga pangunahing ikinabubuhay ng mga Pilipino. Pahayag ni Tolentino, mahigpit nating ipatutupad yung Republic Act 12064, yung Archipelagic Sea Lanes Law na maliwanag po kung saan dadaan yung mga malalaking barko galing sa ibang bansa. Para ito ay maisakatuparan, sinabi ni Tolentino na suportado ng alyansa ang mga law enforcement agencies, partikular ang Philippine Coast Guard at ang Philippine National Police Maritime Police Command sa pag-iit ng karapatan sa territorial waters ng bansa laban sa mga barko ng China na pumapasok sa karagatan ng Pilipinas sa paghahanap naman nila ng deposito ng langis. Sa kaugnay pa rin sa nasabing balita, sinabi ni Senator Francis Tolentino na ang territorial waters o ang karagatan sa territorial waters ng bansa, ito ay pag-aari ng Pilipinas at makakatulong sa pagbaba ng kuryente at gasolina at siguro dapat ipakita natin bilang isang bansa ang nagkakaisa po tayo. Iminungkahi pa rin ni Tolentino na rebisahin ang ruling ng Supreme Court na nagpapahintulot sa mga commercial fishing vessels na pumasok sa loob ng 15-kilometer municipal waters na nakalaan naman dapat sa mga maliliit na mga mangingisda. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Sa ginaganap na Tour of Luzon, sa lahat ng nanalo si Ronald Oranza ng Standard Insurance Philippines ang nagulat. Nauna kasing inihayag na ang 7-Eleven Click Road Bike Philippines ang nagwagi sa 68.39 km Paway Vegan Team
time trial stage 2 ng MPTC Tour of Luzon na ginanap kahapon. Ngunit nang itama ng organizers ang pagkakamali sa oras ng pagpapakawala sa mga tropa sa finish line, ay ang SIP ni Oranza ang lumabas na tunay na nananalo sa itinalagang 1 oras, 22 minuto at 31 segundo sa 8-stage event na inihahandog ng Duck World PH at ng Signal. Sa iba pang balitang pampalakasan, dumako naman tayo sa volleyball. Inangkin ng VTV Bin Dien Long An ng Vietnam ang huling 2 sets para talunin ang Kaohsiung Thai Power ng Chinese Taipei patungo sa semifinals ng 2025 AVC Women's Volleyball Champions Cup na ginanap kahapon sa PhilSports Arena sa Pasig City. Haharapin ng Vietnamese squad ang mananaig sa quarterfinals game kagabi ng Petrogas at Bake Motor ng China para sa finals ticket. Yan ang buod ng ating mga balita sa Todo Balita. Ako po ang inyong tagapagbalita. Ako si Liway Manantani Paragire. Oras po natin 5:23 ng umaga. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng MX3. MX3. Dito ako believe. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinyon sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide. Extraordinaryong kwento. Hanson na kinaldaw iti duwa nga ka-fake and catering services mi. Siguraduek nga usto amin. Kaduak iti baligi babaen ti Apo nga Diyos ken iti tulong ti MX3 capsule. Naada ti na sustansya nga alpha, beta, ken gamma kaduan ti kusto nga dieta ken ehersisyo. Inayon mapay iti outreach programs mi tapno aging instrument kami iti blessings ni Apo. Siak ni Judge Marquez, MX3. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3. Dito ako believe. Gina tayo kay Gina de Venecia. Love tayo ni Manay Gina. Maaasahan at handang tumulong sa 4 distrito ng Pangasinan. Manay, Gika na ba kay Manay Gina? Manay Gina de Venecia. Love natin si Manay Gina. Manay Gina de Venecia. 4 distrito, Gina ba kayo? Gina tayo! Huwag kakalimutan, Manay Gina de Venecia, #1 sa balota. Pakinggan natin ang tinig ng babaeng ito. Tao dito na tinatakot at nananakot. Ito ang sagot ko sa mga nananakot sa ating mga kailyan. Huwag niyo silang takutin! Harapin niyo ako! At pakinggan naman natin ang tula ni Mayor Rami Paraino. Ang panunungkulan ay serbisyong pinapahalagahan. Hindi ito kinakasangkapan para manira ng walang pakundangan. Tayo'y alipin ng ating sinumpaan. Pagmamahal at respeto sa kapwa ang siyang ating daan. Maglilingkod ng tapat ayon sa kagustuhan ng mamamayan. Para sa bayan, iwaksi ang kasamaan at mga ganid sa kapangyarihan. Maniwala ka, dulot nito'y walang humpay na kahirapan, madlay masasadlak pa sa kawalan. Ating pag-asa ang binibini na minungutya, nakapiring ang mga mata, simbolo ng katarungan at hustisya. Samahan pa ng panalangin o sinta para sa mga walang budhing tatamaan ng sentensya. Makakaasa po kayo, tamang adikain aking paninindigan. Mayor Rami Paraino, ang tunay na anak ng Ordaneta. Sa iyong pangangailangan, kami malalapitan. Handa kayong tulungan at handang paglingkuran. City State Savings Bank, kayo'y paglingkuran. Sa City State Savings
kalulaan sa inyong pangangailangan. Kami ay malalapitan. City State Savings Bank. City State Savings Bank. Member BankNet and PDIC. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampo ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad Tanglao bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. Adsayan panaon na panpili tayo na saray manuli at baloy. Siyo paso na pag-iiboto, piyan manlingkur at sika tayo. Dapat amay matuad serbisyo tan salita to. Aliwan palik to. Yan nagamuran na umbali sa tuwan serbisyo. Napag amay unaan to, suy-uy na umbalay. Aliwan say dilin interesto. Singa say matuaya serbisyo at abig laman. Idakap tan idakal na anapan. Tan napagalangan subaloy. Matuurad serbisyo. Pakasilentoy anapan tan ekonomiya na panilaluan ya serbisyo tan tulunged abig laman. Saratan su iserbi ng Dr. Mark Mejia para mas okay ang mangaldan. Dr. Mark de Venecia Mejia, su mayor ya botosan. Dr. Mark Stephen Mejia, numero 3 at Balota. DWIC. Liway manantan sa Todo Balita. Oras po natin mga kaibigan, alas 5:29 na po ng umaga. Sa Todo Balita, pangalawang bahagi po kasama niyo po Liway Manantani Paragire. Sa technical po kasama natin si Kaaron Edwin Inong. Marami pong ganap, nangyayari po mga events, mga activities, mga programs sa iba't ibang bahagi po ng ating lalawigan, dito sa lalawigan ng Pangasinan. At kagaya po ng balita po natin kanina, ginanap naman kagabi ang pageant night at coronation ng bagong limgas na Pangasinan Beauty Queens. Ayan, Beauty Queens, 3 yung may corona, 2 yung runners-up. 21 lahat po yung candidates. And from that 21, pagkatapos po ng presentations, ng swimsuit, ng gown, at saka yung mga special awards ay inanunsyo na. Pagkatapos po nagkaroon pa ng initial na Q&A. So pagkatapos po noon, pagkatapos ng initial judging ng mga magagaling na mga judges na kasama po kagabi sa nasabing limgas na Pangasinan, ay in-announce nga yung top 5. From 21 ay yung top 5 po kaagad nun. At pumasok nga ang mga representante ng mga binibini mula sa Asingan, sa Sual, sa Calasiao, Santa Barbara, Lingayen. And consistent ang lokal na pamahalaan ng Lingayen, consistent yung kanilang mga representative sa mga beauty pageants, hindi lang po sa limgas na Pangasinan, kundi ganun din sa Miss 100 Islands ng Alamino City, na nakakapasok po sila sa top 5 at nag-uuwi ng corona. So congratulations, at nagpahayag din kaagad ng kanyang congratulatory message si Mayor Leopoldo Batawil at ang lokal na pamahalaan ng Lingayen katapos nga po ng coronation kagabi. So ang limgas na Pangasinan World ay si candidate number 11, si Felicity Mamplata ng Lingayen. Ang limgas na Pangasinan Grand ay si candidate number 19 mula sa bayan ng Santa Barbara, si Angelica Joy Flores. At ang limgas na Pangasinan Mutya ay si candidate number 20 mula sa bayan ng Calasiao, si Claire Arwin Kakal. So lahat itong tatlong ito, sila ang magiging official representative o candidate ng lalawigan ng Pangasinan sa mga national beauty pageants yan. Binibining Miss World Philippines, Miss Grand at saka Mutya.
At yung dalawa pa sa top 5, first runner-up, si candidate number 15 mula sa Sual, si Alanis Hidge. Si second runner-up naman, si candidate number 10 mula sa bayan ng Asingan, si Liana Germaine Mangosong. So talagang napakaingay po ng Narciso Ramos Gym kagabi at yan naman ay yung todong suporta ng mga kasama at mga supporters ng nasabing 21 na mga candidates. So congratulations! Gulat din kami ni Naka-Aron Susan na patapos namin. Natapos kami, nauwi kami from Lingayen. Pasado alauna o pasado alauna. Ang sabi namin, patay-patay na naman to, puyat-puyat, tapos gigising ng maaga. Pero kinaya naman po natin. And speaking about Asingan, sa kasalukuyan kasi ginaganap ang kanilang town fiesta at saka ang kanilang Kangkanun Festival. Kangkanun Festival nila ngayong umaga. So sabi dito ni Sir Mel, ang kanilang information officer, vibrant celebration showcases the town's rich cultural heritage and its delectable native rice cakes. Kangkanun, iti Ilocano Apo. So, nung nakaraang taon sa kanilang Kangkanun Festival, napakarami pong bilao ng Kangkanun. Malagkit ang inihanda ng bawat barangay. So, ang tanong natin, gaano kaya karami ngayon? Ngayong 2025. Alam niyo, walang problema ang kanilang mayor dyan kasi sa etong election na to kasi unopposed, walang kalaban. Si Mayor Lopez, unopposed po siya. Hindi ko lang maalala kung si Vice Mayor Heidi Chua kung unopposed din siya. Pero kung sakaling may kalaban siya, parang no contest. Yung para sa, yung laban naman ni Vice Mayor Chua. Siyempre, andyan pa rin yung mga activities sa Pistay Diet Celebration ng lalawigan ng Pangasinan. Dito sa lungsod ng Dagupan, mamayang gahapon na ba? Etong, sandali, hanapin natin yung advisory ng Poso Dagupan dahil I think ngayong araw ang Gilon-Gilon at Dalan. Street dancing competition. So pag sinabing street dancing competition, ibig sabihin ay magkakaroon po ng pagsisikip ng daloy ng trapiko dahil itong main thoroughfare, ito pong A.B. Fernandez Avenue, ang Zamora Street, ang Perez Boulevard at saka ang MH Del Pilar. Diyan po iikot ang mga contingents na kasali sa Gilon-Gilon at Balay. So ito po yung traffic advisory mula sa Poso Dagupan. Meron pong traffic rerouting. Nakalagay po dito sa kanilang advisory, notice to all motorists. This is to inform the general public that on April 26 ngayong araw, Saturday, 3 p.m., alas 3 ng hapon mamaya, the City of Dagupan will hold a street dancing and parade, Gilon-Gilon at Balay from entire Perez Boulevard, MH Del Pilar Street, and the entire A.B. Fernandez Avenue as part of the celebration of Bangus Festival 2025. Poso enforcers will be deployed in the affected areas to assist motorists and the general public. We advise motorists to take alternate routes. Our apology for the inconvenience. Hinahanap ko yung oras. Ayan. Effective April 26, 12 p.m. Alas 12 ng tanghali, ayan, magkakaroon na ng traffic rerouting. Pero siguro yung Gilon-Gilon, baka mag-uumpisa yan bandang alas 4 ng hapon. Dahil kung umpisahan po ng napakaaga-aga sobray masyadong mainit. So yan po magkakaroon po effect ng Poso yung traffic rerouting starting at 12 noon mamaya para naman sa to give way sa Gilon-Gilon street dancing competition mamayang hapon. Bahagi po ito ng Bangus Festival dito sa lungsod ng Dagupan.
Noong nakaraan mga kaibigan, first time ngo pang dito sa lungsod ng Dagupan, first time kong makadalo. First time, I don't know kay Kaaron Susan kung first time niya, pero first time kong makadalo, makapag-observe sa mga rally o caucus ng mga kandidato dito sa lungsod ng Dagupan. Yung napuntahan ko, yung caucus ng Team Life, dyan sa may Maluwod, nakapag-observe po tayo doon. At sabi ko nga, comparing dun sa pinakahuling election 2022, ang laki po ng pagkakaiba. Dahil nung 2022 ay maraming ang uma-attend sa mga rally, magkabilang grupo. Pero ang attraction po doon ay yung pamerienda. Merong mga biscuit, merong mga juice, at iba pa. Pero dito sa nakita natin sa Team Life, basta ano lang, pipresent nila yung kanilang mga sarili, ano yung kanilang mga nagawa. Dahil majority naman dun sa mga kandidato nila ay re-electionist at kung ano yung kanilang plano. Pero ipaparinig ko sa inyo mga kaibigan, bahagi lang. Bahagi lang ng mensahe ni si mayoralty candidate Manang Councilor, incumbent Councilor Manang Celia Lim. Bahagi lang ng kanyang speech, direct na nating i-play. Mahaba yung kanyang mensahe nun eh. So part lang yung ating ipaparinig. Para sa inyo, itong eleksyon na to 2025, parang wala pa akong na i-cover na bukod dun sa caucus ng Team Life dun sa Maluwod. Wala pa akong na i-cover o napuntahan na caucus o rally ng iba pang mga kandidato sa anumang bahagi ng Pangasinan. Pero eto, dugtungan ko yan mamaya. Pakinggan muna ho natin etong bahagi ng mensahe ni mayoralty candidate Councilor Manang Celia Lim dito sa lungsod ng Dagupan sa kanilang caucus dun nga po sa Maluwod. Sa imbaga, gabay kong singa initial to Team Life Celia, TLC, ibig sabihin, Tender Loving Care. Pero, walay mas marakap yung meaning tutan. Amay T, truthful, tuwan to irarayan kandidato. L, loyal, saksaki sukulor me, ag kami man sasalat kasi nga hunyango, no arong dilawan, no arong pinklawan, no arong ambalangatit, no arong asiraglara. C. Commitment. Itong may commitment. Aki kontrata kamila Diyos sa katawan, say maong labat sugawon mi. Aki kontrata kami at syudad, say pamprogresoan sugawon mi. Tan. Aki kontrata kami at bawat sinansakay at sikayon Dagupenyo, walang iwanan. Inclusive kayo. Kayo ang boss. Si kami labat so alalay. Caregiver kami labat. Ang kapoy ni ilastog na Team Life. Ang kapoy power me. Ang kapoy position me. Ang kapoy possession. Budget. Punto na malapot gobyerno ang gaputan. Popularity, ang gapoy TV me, ang gapoy radyo me, ang gapoy newspaper me, ang gapoy social media me, kasi milyones tan no sustineen mo. Pero utang kayo duga. Tan-atan, no nasobraan da, sa panggamit ang datang pantural daad, too, yag mi gabaytan niya gawaan. Anti niya isalamid sa tanya patiran letra. Pare-pareho mo tanya letra S. No anto may nali nami yap maong yagawaan ni aman may sincero ya intention mi. S. Mikadwan S. Aman may serbisyo. Public service ya authentic. Puro aliwan peke. Mikalo. Sense of sharing. Ipapayes mi, so time, oras mi, talento mi, treasure, say, na-accumulate mi. Pero aliwang kayamanan tan, say, experiences mi, tapyan, marakap sa pamaneho na gobyerno tayo, aman may tatawagan dan good governance.
Dan sa may last. May last. Play mo muna yung last. Iparag mi so pamilya mi, iparag mi so mulagya negosyo mi, pati may privado tang komportable ya bilay mi, itilak mi, tapyan na asikaso mi. So, buong Dagupan City, tan si Kayuran, constituents mi. At lalagmin pan lilibar. Okay, bahagi lang po yan ng kanyang mensahe. Actually, mahaba po yun. So, sabi ko nga, first time kong makapanood ulit ng kampanya o kaya caucus ng mga kandidato. Parang sign of time. Dahil sa napaka-init na panahon, ang hirap lumabas. Plus, untata kung kami mula. Pero noon, kahit saan yan, kahit dun sa Eastern Pangasinan, sa Western Pangasinan, sige, hataw, takbo ng takbo. Pero ngayon, medyo slow down din. Admittedly, dahil na rin sa, sa init ng panahon, parang maapektuhan talaga yung pagkilos mo. Pero saludo tayo sa lahat ng mga kandidato sa ibang bahagi ng Pilipinas dahil tinitiis po nila yung init ng panahon, tinitiis nila yung pagod para ma-reach out yung kanilang mga constituents sa iba't ibang barangay sa mga liblib na lugar. Pero kailangan syempre ang mga botante maging matalino po kayo sa pagpili ng mga susunod na mga political leaders. Susunod, ibig kong sabihin, dahil election nga, magkakaroon ulit ng mga bagong sets ng mga officials. Mula sa bagong set, new 12 senators. 24 po yung ating mga senador, pero ang elect lang kalahati. Yung 12 remaining, meron pa silang ilang taon pa na natitira. Yung 12, bagong termino, yung kanilang uupo sila sa bagong termino. Pwedeng ma-re-elect yung mga re-electionist at magkaroon naman ng mga newly elected na mga senators, pwedeng yung magbabalik o kaya bago naman sa Senado. Ganun din, mamimili po tayo ng mga bagong kongresista na i-represent at iba't ibang distrito, hindi lang ng lalawigan ng Pangasinan, iba't ibang distrito sa iba't ibang lalawigan sa buong Pilipinas. Plus, syempre, new set of officials sa mga bayan at saka mga lungsod. Ibig sabihin mula sa mayor, vice mayor hanggang sa councilors at kasama rin po sa i-elect po natin ay mga party list representatives. Pero syempre, hindi yung, bagamat meron po yung mga party list na nakalagay po yung mga picture ng kanilang mga number 1, number 2, number 3 nominees, meron din mga party list groups na pangalan lang ng kanilang party list ang nakalagay. Ang ini-elect nyo po diyan, ang pinipili nyo ay yung party list. So, mahaba po yung listahan ng mga party list, pero ang i-shade nyo lang, isa lang. Isa lang ang pipiliin yung party list. Huwag yung, ito kababayan natin. Like for example, dito sa Pangasinan, merong ilan po dyan na Pangasinan homegrown na party list. Meron din yung mga number 1, number 2 nominees nila ay mula sa lalawigan ng Pangasinan. At tatlong Pangasinense ito. Huwag niyong i-shade yung tatlong bilog sa party list. Wala na. Void na yung boto nyo. Isa lang ang piliin nyo. Isa lang sa party list. Hindi yung, piyankin mo, wala boto tuya. 3, 4, 2 yung sinade nyo sa party list. Wala na, void na yung inyong boto. Malapit na po yan dahil ang petsa ngayon ay April 26. So, for April, including today, 26, 27, 28, 29, 30. 5 days pa sa Abril. And then 12 plus 12 days sa Mayo dahil May 12 yung election. So 5 days, 17 days na lang. Election na po, mga kaibigan.
Ang tanong dyan, anong oras ba magbubukas ang mga precincts sa May 12? Pero yung iba na may trabaho, masasabihin walang trabaho noon. Meron yung mga pupunta sa palengke, mga vendors, mga tricycle drivers, meron yung mga opisina na bukas, kahit na araw ng eleksyon, syempre kailangang magtrabaho. Yung iba, aagahan na nila yung kanilang pagpunta sa kanilang mga precincts. Ayan, kung meron kayong mga elderly, yung kaya pa namang pumunta sa mga paaralan, sa mga precincts, alalayan nyo po sila. Siyempre, meron po din po tayong mga kababayan na mga PDL. Makakaboto naman yung ilan na nasa mga BJMP, sa mga facilities, at yung mga PWDs, makakaboto rin yung marami po dyan. So, pagdating po ng eleksyon, pantay-pantay po yung ating karapatan na bumoto. Lahat po tayo dyan. Kaya piliin nyo yung nararapat. Ipiliin nyo yung sa tingin nyo ay makakapagbigay ng honest to goodness na serbisyo. Hindi yung makakapagbigay ng maliit lang na amount nitong election lang. But after that, ay bahala na si Batman. Ay huwag naman pong ganon. 12 minuto bago mag alas 6 ng umaga. Wala na tayong break, Aaron Edwin. So mag-break lang po tayo sandali. 11 minuto bago mag alas 6 ng umaga. Babalik po tayo pagkatapos po nito. DWIZ. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari. Ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas, Monday to Friday, 10 a.m. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw, mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies, Aliw Broadcasting Corporation, Station DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Group, Home Radio 97.9, Aliw Channel 23, Philippines Graphics, Cook, Plan Bank, Business Mirror, Filipino Mirror, Brown Madonna Press Inc., City State Savings Bank, AAA Southeast Equities Inc., Filipinas Pawn Shop, at ng Sandari Batulao. DWIZ! 9 na minuto na lang mga kaibigan bago mag alas 6 ng umaga. Kahapon naman po ang mga sabi ko nga sa inyo, ang daming ganap dito sa lalawigan ng Pangasinan. Dito sa Dagupan kahapon naman ginanap ang pagbubukas ng eto pong MSME's Community Bazaar dyan sa SM Center Dagupan.
At syempre, andyan ang representative mula sa DTI Pangasinan. Ayon kay Sir June, merong 12 mga MSMEs mula dito sa lalawigan ng Pangasinan ang kasali po sa nasabing community bazaar dyan nga sa SM Dagupan. At yung panawagan po niya, ganun din. Ito rin yung palaging sinasabi po ni Ma'am concurrent po na Provincial Director ng DTI Pangasinan at Assistant Regional Director ng DTI Region 1, si Ma'am Natalie Dalaten. Nasuportahan po natin yung mga negosyante po na mula dito sa ating lalawigan. So merong 12 nakasali dyan. Meron yung mga bibili ng tuyo. Ayan, may packaging po yun. Tuyo galing sa San Fabian. Ayan, meron po sila dyan. Merong tsokolate, meron syempre yung mga processed na mga bangus, merong kape, merong tsaa, meron yung sword mula naman sa Poso Rubio, merong mga salted eggs, at marami pang iba. Ayan po, ang sabi naman po ng SM Dagupan, yan po yung suporta po ng nasa mall, yung patuloy po na pagsuportan nila sa mga MSMEs. Hindi lang dito sa lalawigan, kundi ganun din sa iba pang mga probinsya kung saan meron silang mall. So, malakas yung naririnig ko ka Aaron Edwin. Samantala mga kaibigan, balita naman mula sa ating lalawigan ng Pangasinan, lalawigan na Anggaling. Ito po naman po yung ilan po sa mga accomplishments ng administrasyon ni Governor Ramon Gico III. Siyempre, andyan na po yung establishment ng Pangasinan Salt Center. Ito po ay major supplier na ng agricultural grade salt fertilizer sa Philippine Coconut Authority. Ang Philippine Coconut Authority, ang kanyang pagbibigay naman ng agricultural grade salt fertilizer ay sa buong Pilipinas po yan. Isa po yan sa tulong naman ng Philippine Coconut Authority para sa mga magsasaka na meron silang mga taniman ng coconut o kaya ng nyog. Sa turismo naman po, sa accomplishment po ng Gico Administration ay libo-libong local at foreign tourist ang dumadagsa. Hindi lang po sa mga tourist destination sa iba't ibang bahagi ng Pangasinan, kundi ganun din sa itinatag na kauna-unahang museum ng lalawigan ng Pangasinan. Ito po yung Banaan Museum. First po yan. Sasabihin, meron na yung Casa Real. Yung Casa Real, ayan po yung structure. Pero yung museum, nakalagay po yan sa ilang halls sa loob po ng Casa Real. Etong Banaan Museum, matatagpuan po yan sa Poblacion Lingayen. Katabi mismo po ng munisipyo ng Lingayen. Pagdating naman po sa employment, ang Gico Administration nakapagtala na po ng 14,290 ng Pangasinense ang nabigyan ng local and overseas jobs na higitan ang pangakong 10,000 trabaho ni Governor Gico. Siyempre sa pamamagitan po yan ng mga job fairs at iba pa na mga activities na supported din ng Department of Labor and Employment o kaya DOLE Region 1. Para naman sa mga estudyante, mga kaibigan, ang ating probinsya, ang provincial government under the Gico Administration, sa tulong po ng Sangguniang Panlalawigan, sa pangunguna naman po ni Vice Governor Mark D. Guzman Lambino, na itatag ang Pangasinan Polytechnic College. Dahil sa Pangasinan Polytechnic College, meron na pong inisyal na 700 na scholars sa nasabing paaralan. Ang kasalukuyang tumatanggap ng libre at dekalidad na edukasyon at binuksan na po ulit at actually umiikot sila sa iba't ibang distrito para hikayatin naman na ang mga Pangasinense na kumuha po ng entrance exam sa Pangasinan Polytechnic College. Dahil yung first batch na 700, sila po ay magse-second year na. So open na ulit yung first year. So yung unang inanunsyo po ay 700 slots. Tingnan po natin, baka biglang dagdagan na naman po yan ng governor. Yung mga scholars ng probinsya na existing, ito po yung nadatnan po ni Governor Gico at saka ni Vice Governor Mark Lambino. Tuloy-tuloy po yung kanilang pag-aaral at saka yung scholarship support mula sa lalawigan ng Pangasinan. Pero dito sa Pangasinan Polytechnic College, layunin po in the long run na mas marami pang mga Pangasinense na
lalo na yung mula sa mga mahihirap na pamilya na gustong makapag-aral ng kolehiyo, makapag-aral ng libre, mas marami pong slots ang bubuksan at target nga sa loob ng 5 years ay target nila ay magkaroon na ng 5,000 to 7,000 na scholars sa Pangasinan Polytechnic College. Pagdating naman sa investment, malalaking investors ang pumasok na sa malalawigan ng Pangasinan, kabilang ang 8 na solar power plant companies at ang San Miguel Corporation. Sa Green Canopy Program, mahigit 400,000 bakawan, native at fruit-bearing trees ang naitanim na sa iba't ibang bahagi ng Pangasinan. May naitayo na rin kaya nga Eco Park sa Bugalyon. Ayan, narating na po natin yan. Ibalik ko lang sa solar power plants. Ito po, una pong yung mga kumpanya na gustong magtatag ng solar power plant, solar farm dito sa lalawigan ng Pangasinan. Bago po nila hingin yung approval ng host municipality at saka barangay at saka ng provincial government ng Pangasinan, sila po ay pumupunta muna sa iba't ibang national government agencies dahil dito po sila dapat una kumuha ng mga permiso. Yan po ang Department of Energy, DENR. Ayan, dapat bago sila bumaba sa probinsya, sa bayan at sa barangay, dapat nakuha na nila yung kinakailangang mga permits mula naman sa iba't ibang government agencies. So hindi po ang probinsya ang nagsasabing, pumunta kayo dito, magtayo kayo ng solar farms. Bago sila pumunta sa probinsya, yung mga initial na kailangang mga permits mula sa, sabi ko nga kanina, government agencies, ay nakuha na po nila yan. So ilan lang po yan mga kaibigan, mabalita mula sa lalawigang Pangasinan, lalawigan na ang galing, ilan lang po yan sa mga so far accomplishments na isagawa at kasalukuyang ginagawa ng administrasyon po ni Governor Ramon Gico III at saka ni Vice Governor Mark D. Guzman Lambino. Okay, pagbati po natin ng good morning kay Judy Ann Agbayani, kay Rodel Edades Peralta at sino pa ba? Roll call muna tayo. Zarlo Gonzales, Lynn Coronel, Rolly Soriano, Randy Arsiaga, Arteaga Santisas, Ernesto Musada, Rex Obando Katama, hello kuyang good morning, Nap Ferrer, Eduardo Calderon, Gelmer Tulyao, Ricardo Perez Soriano, Randy Manawis, Jose Leda Mateo, at Sir Roberto Nimer, Ariel Awanan Bandong, ayan yung pamangkin ko, si Lawrence Manantan, good morning, John Vincent Galvez, at syempre at Chicora Aquino at Kuya Mar dyan sa Barangay Tabang, Dagupan, good morning, kay Sis Marites Ramos at kay Sis Athena Ganda Bautista, dyan sa may Karanglaan at saka sa Bacayao Norte o Bacayao Sur. Kay Madam Rose Keg, good morning. Kay Kuya Benji Tan. Kay Sis Madel Romero, good morning. At syempre yung aking kapatid at ang kanyang pamilya dyan naman sa United Kingdom. Sa Todo Balita, muli po tayong magkakasama-sama sa Lunes. Yan po ay April 28. Samantala, ang Tabayanan po ang susunod na programa. Yan naman maririnig nyo mula sa DWIZ Manila. At sa ngalan ng aking partner, Kaaron Susan daw at sa technical si Kaaron Edwin Inong. Inyo pong nakasama, ako po si Liway Manantani Paragire. Isang napakagandang umaga po ng Sabado. Happy weekend at ingat po. DWIC. Sa lahat ng aming natanggap na pagpapala, pagpupugay sa lahat ng nagbigay ng pagkilala sa Aliw Broadcasting